Sa uling setting po, sa uling topic na ating pong tema, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang mga awit na nangingin ng Diyos sa ating mga puso. Isipan ay mga tools na po yan to bring us into the reality that God that we serve truly indeed, brothers and sisters, is the God of love. Siya talaga yung Diyos at pag-ibig. Siya ang mag-iisa, walang paris, walang katulad na nagmahal po sa ating lahat. Kaya actually, mahirap po talagang paliwanag kung ano po talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hindi talaga siya kahit ang mga theologians, ang mga Bible scholars, kahit po sila hindi po nila maintindihan kung gaano po katindi at kung gaano din-describe ng Bible ang ibig ng ating Panginoon. Ito yung isa sa pinaka-amazing na bagay na sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Lord at bagamat din natin gaano makunawaan that the God we serve is God of love, ay salamat at least, mga kapatid, tayo ay inabot ng ating Panginoon. Sa umaga nito, patuloy po tayo sa kawain. Tayo po ay panalangin muna bago po tayo makinig ng kanyang mga salita. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, dakila ang pagmamahal ko, walang katulad at wala itong pagmaris. Salamat po, Panginoon, sa iyong buktong na anak, nagkaloob po sa amin para patunayan kung galing kami kamahal. Salamat, Lord, at ito ay nananalig tayo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, from the very beginning, from the very start of our lives. Truly, Panginoon, ay naranas namin o nadanas namin mga biyaya nito, Panginoon. At ngayon po, Diyos, kami tutunghay sa pakikinig ng iyong mga salita. Banal, sagrado. Sabi niyo po kami ay sa iyong kalooban. Let this place, Lord, be the place of love, be the place of holiness, be the place that your Spirit is free to move. Thank you so much. And the one that you will be using on Spirit is praying, Panginoon, give him double portion of your anointing, wisdom and knowledge, that your will be done in our lives. All glory and praises always belongs to you. This is our prayer in Jesus' name, our God. Amen. Now, reading in the book of 1 John, chapter 4, beginning from verse 8 to 10. Napasahin ko po, no? He who does not love does not know God, for God is love. And this love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Ito po yung ating tema ngayon, mga kapatid. So, pinamagatan po natin God is love. Ano po yun? Pag-ibig ng Diyos. God is love speaks of eternal, sacrificial, and transforming. At sana makita po natin yung isa sa mga pinaka-essence, pag-ibig ng Lord. Ito'y walang hanggan. Ito po'y merong pagsakripisyo at hindi lang po yun. Ito po'y merong pagbabago. And let us love of the Lord our God bestowed upon us. Makita natin, mga kapatid, na matransform ang ating pong buhay. So, tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, congratulations. Nakita mo kita. Amen. Pwede na po kayo mga po. Sige po. So, enjoy natin yung fellowship dahil sa totoo lang, bakit natin ang mga mananampalataya na nakakarating
sa kaharian ng ating Panginoon. Lagay ko lang kasi meron tayong FB Live. Wala. Ano ba ito? Ayan. Dapat pala na ibigay ito kanina. Ano ba ito? Di bang ganyan na lang yan? Yan. Hindi na ako mahirapan maghawak. Naririnig ba? Wala bang sabitan dito? Ano ba ito? Okay? Hello, sound check. Narinig na? Naririnig nyo na? Hindi ko alam kung naririnig nila sa FB. So, may recording kasi ito. So, may mga kapatiran po tayo sa ibang bansa. Wala pa naman sa ibang planeta, mga kapatid. Sa ibang bansa pa lang. So, nanonood po sila. Yung iba naman, I don't know, ba't hindi rin sila makapunta sa church? So, hopefully, itong mga to makarating din sa church. Dahil iba pa rin, yung talagang nandito kay at nakikipag-fellowship ka sa ating Panginoon. Yun naman yung pinaka-importante, mga kapatid. Ito naman ginagawa po natin. Bagamat ito ay mahalaga din, pero mas ini-encourage ko talaga kayo na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. So, yan po yung ating pinakahuling tema dahil next week, I think March 1 na kung ako nagkakamali. Hanggang 28 lang yata ang February ngayon. So, mag-iiba na po tayo ng tema, mga kapatid. Ngayong March, o ngayong February, ito yung pinaka last natin na pag-aaralan when it comes to the love of the Lord our God. So, yung binasa po natin ay napaka-interesante po nun. Dahil kung titignan nyo po ang background ng buhay po nila noon, ang nagsulat po actually nito, mga kapatid, ay si John, si Apostle John. Sino po si Apostol Juan? Siya po yung isa sa mga disipulo ng ating Panginoon at isa rin po siya sa mga apostol. May dalawang John sa Bible. Actually, maraming John sa Bible, pero sa Apostle ng Lord, meron pong dalawa. Tapos, pong isa, siya po yung pinakahuling namatay. Yung iba po kasi pinatay eh. Ang pinaka-istorya po nito ni Saint John, siya po yung panahon ni Emperor Nero, ay hinuli po sila. Nung sila'y hinuli, mga kapatid, ang ginawa po sa kanila, ang ila'y sinunog. Sinilaban sa kalye para maging ilaw kapag sila'y nagpipiesta, no? Ito si John, ang pinaka-istorya niya, niluto po siya sa mantika, kumukulo. Nilaglag po siya doon, o sinausaw, mga kapatid. Kaya lang, hindi po siya namatay. So, mabuti pa rin ng Diyos, mga kapatid, dahil may purpose pa pala siya. So, nung siya'y nilublob, di siya namatay, nakarecover po siya. Kaya lang, yung kasunod na eksena ng buhay po niya, pinatapon po siya sa isla. Ang isla po yung Isle of Patmos. So, yung Isle of Patmos na yon, itong Apostol John, ginamit siya ng Lord para sumulat naman sa 7 iglesia. So, siya po yun, mga kapatid. Ngayon, itong si Apostol John na ito, siguro, ayon sa history, no? Hindi naman sa biblical account, pero some Jewish historical books, siguro umabot yan ng mga 120 daw na edad. More or less, mga 118 to 120. So, medyo mahaba-haba yung buhay. Kung sa Pilipinas yun, may 100,000 po siya, mga kapatid. Pero hindi po siya dito sa Pilipinas. Ngayon, yung Isle of Patmos, hindi po yun ordinaryong isla. Tapunan po yun ng mga makasalanan sa gobyerno. So, parang iwahig po sa atin, pero mas malupit po yun, mga kapatid, mas matindi po. Yung iwahig, sa iwahig yun. At doon, ang mga tao na tinatapon, talagang wala na pong pag-asa. But then, when Apostle John
ay inilagay po doon, historically mga kapatid, siya po ay ginamit pa rin ng Diyos. So dito pa lang sa kontekstong ito, makikita nyo na kagad na anuman yung maging sitwasyon mo sa buhay, anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay, because the love that we feel from the Lord our God is eternal, walang makapipigil sa iyong maglingkod sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Hanggat hindi mo kasi naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, mahirap mo rin gawin ang mga bagay na para sa Panginoon. Kaya si John, kahit na siya'y niluto sa mantika, he could question God. Why, Lord? Bakit sa paglilingkod ko sa iyo, ito pa magiging kapalit? At tinapon siya sa Isle of Patmos. Pwede niyang tanungin ng Diyos ng maraming beses that in spite of his doing what God told him to do when it comes to ministry, baliktad pa yung nangyari. He could question God. But then, not for Apostle John. Bakit? Kasi nakita niyang mas malakas ang tulak ng pag-ibig ng Diyos kesa sa nararamdaman niyang mga hirap at bighati. And that's gonna be, brothers and sisters, one of the main point na gusto kong tumbukin sa inyo. Unless otherwise you understand the love of God, mga kapatid, hindi ka matutulak talaga sa kahit na anong gagawin mo para maglingkod sa Panginoon. Pero kapag ang Diyos, mga kapatid, ang pag-ibig niya, ang naging reason mo para maglingkod, kahit ano pa yung problema, siya pa rin ang priority mo. Amen? Like, for instance, in serving the Lord, going to church, pag alam mo ang priority mo, alam mo ang pag-ibig mo sa Diyos, at alam mo ang Diyos ang umibig sa iyo, wala sa iyong labanan, wala sa iyong hadlang, kung ano man ang gagawin ng kaaway, para ikaw ay lumapit sa Kanya na magpasalamat at sumamba sa Kanya tuwing araw ng linggo, mga kapatid. So ito si Apostol John, very crucial dahil around mga 90 to 100 AD niya na po ito sinulat Sinulat niya po ito, mga kapatid, itong Book of John ay nasa Ephesus po siya. Actually, patay na po lahat ng mga apostol dito Siya na lang ang natitira. Okay? So, mga apostol, si Paul, namatay siya mga around 66 AD, kung daw nagkakamali. So, ang nakita niyo yung pagitan, ang layo na po nun. Sila Pedro, halos ganun din po. So kung ikaw kaya na lang ang natitira, para po mag-iisip ka, Lord, bakit hanggang ngayon buhay pa ako? Sila, wala na, pinagkukuha ko na. So ang layo na, siguro 40 years to 50 years pa, inalaw pa siya ng Diyos na mabuhay. Bakit kanya? So the same analogy, and ang meaning or message para po sa atin. Minsan ilalagay ka ng Lord, sa paglilingkod mo sa Kanya, ilalagay ka ng Lord, alam mo yung tipong masarap maglingkod kasi may kasama ka, tama? Masarap maglingkod dahil may katuwang ka, may nakikita ka, may pumapayo sa iyo, pag nakakaramdam ka ng pagod at hirap, yung kasama mo, nakikita mo, nai-encourage ka tama? Pero iba yung kay John. Bakit? Kasi lahat ng kasama niya, patay na. But it doesn't mean, mga kapatid, nakarelay siya sa mga taong yon. But in fact, kahit naubos na lahat ng kanyang mga dabarkads, naubos na lahat ng kanyang kapwa-apostol at disikulo, hindi po siya sumuko. Siya pa rin ay nagpagamit hanggang sa kahuli-hulihan po ng kanyang buhay. So, ganun katindi po yung tao ito. Because the number one reason what motivates this apostle is the love that he experienced from the Lord our God. Kaya ang tawag po sa kanya, John the Beloved. Naintindihan niyo po? Siya si John the Beloved. Ano ba eksaktong Tagalog niyan? Kayo na lang mag-Tagalog, Si Juan, nakaibig-ibig o may dalang pag-ibig. So, nag-reflect yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, kaya kahit anong nangyayari sa kanya, hindi po siya bumibitiw at sumusuko. Nakita niyo po yung pangalawang lesson sa introduction po natin. Kahit bumitaw na ang lahat, di ba? Sabi nung awit, huwag ka pa rin bibitiw o bibitaw. Amen? Diyan ba kayo?
Pangalawa, mga kapatid, sinulat niya ito sa early church to face or to fight the false teachings. Kasi may lumalaganap po doon na mga maling katuruan. In the form, especially in the form of Gnosticism. Pag sinabing Gnosticism or Gnostic, from the Greek word yan, gnosis. Ano yung gnosis? Gnosis, I know. Yan ay pangmatalino. Etong mga Gnostic na ito, mga kapatid, dinidinay nila ang maraming mga bagay. For instance, yung pagka-Diyos ang Panginoong Jesucristo na mula sa langit, bumaba siya sa lupa para abutin ang mga tao. At isa sa dinidinay po niyan is the nature and the essence of the Lord God. Ayaw nilang paniwalaan ang Diyos, initwist nila. Now, to fight back, itong mga taong ito, mga kapatid, hindi niya po nilabanan ng salita sa salita, away sa away, o pataasan ng ere. Hindi po. Ang paglaban po niya, mga kapatid, ay ang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. So nakita niyo yung clear understanding kagad dito. Pag tayo merong mga tao na hindi favor sa atin o ayaw sa atin, o may mga taong sabihin na po natin, mga kapatid, may disgustos po sa atin. Hindi mo kailangan bawian, labanan ang mga taong ito ng kagaya ng Hammurabi Law. Bakit? Kasi sa Hammurabi Law, ibig sabihin, mata sa mata. Hindi po. Sa ating bilang mga disipulo ng ating Panginoon, wala pong ibang ipanglalaban po yan, kundi ang ipadama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ganon ang ginawa po ni St. John. And the next thing, mga kapatid, ito tatlong bagay na gusto ko po. The first one is to defend the true nature of the Lord our God. Okay lang yan. Slide mo lang. Ayaw. Okay. The next one, mga kapatid, is to affirm the incarnation of the Lord Jesus Christ. So from the first one, di ba? Dinepend niya. Hindi. Kayong mga nag-iisip na kung ano man ang Diyos, ito yung nature ng Panginoon. The next one, sabi niya ganon, in-affirm niya yung incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. And the last one, he defined the genuine Christian faith. Yung totoong faith ng natin bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay? Bakit? Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, kahit meron ka pananampalataya sa ating Panginoon, sabihin Kristiyano ka, pag hindi mo yan na ipapakita sa definisyon ng pag-ibig, wala rin po yan eh. Diba? Para lang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw na wala pong silbi o walang dala, kundi ingay lang po. But when love speaks and love act, mga kapatid, sa kapwa po natin, kahit minsan hindi mo pa sila tinuturuan ng doktrina, hindi mo pa sila inaaya sa church, but when these people felt that they are loved by God, doon mo makikita na ikaw ay totoong lingkod ng Lord at ang pananampalataya mo ay genuine. Amen? Now, in this context, si Apostol John, mga kapatid, nagkaroon po siya ng mabigat na deklarasyon when it comes to theology, when it comes to the teaching, the primary teaching of the Lord our God. In fact, when we go back to the Old Testament, sabi ng Panginoon, di ba? Ano yung ito yung unang utos sa inyo, to love God with all of your hearts, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. So this is the very first commandment. Diba? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And in addition with that, sinabi niya, ito yung unang utos. So dito, walang ibang panlaban when it comes to declaration of your theology, kundi may bandera natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Now, ang pangalawa rito, mga kapatid, bakit ganito ang sulat ni St. John? Isipin yung maigi, because during their time, ang common philosophical idea po sa ancient world, marami po kasing naniniwala
na ang Diyos o ang mga Diyos po nila, yung mga Diyos-Diyosan po nila mga kapatid, ay distansya sa kanila. Actually, ganyan po, liban sa Panginoon eh. Lahat ng mga Diyos, kahit sa panahon po natin, listen, kahit sa panahon po natin, when it comes to Hare Krishna, when it comes to the gods of the Hindus, when it comes to the God of the Islam or Buddha, makikita niyo po, hindi po sila malapit. May distansyang malayo talaga eh. Ang totoo noon, meron akong isang narinig na patotoo sa internet nung siya'y lumapit sa Diyos. Ang sabi niya po, mga kapatid, lumaki po siya, actually Hindu po sila eh. Hinduism, yung kanila pong relihiyon. Lolo niya, parang isa sa pinaka-high priest, yung tatay niya, sumunod, nasa templo, siya rin, ganun mga kapatid. And she need to recite every day the 2,000 gods. Actually, ang dami po nilang Diyos eh. Pumapalo po yata ng 15,000 ang kanilang Diyos sa India. Kung pa lang sa kanila, iba pa yung ibang grupo sa pag-aaral. Nasa 300 million yata Diyos ng mga yan eh. 300,000 yata eh. Kasi napakadami. Sabi niya ganon, every day, I have to go to the temple and recite 2,000 gods. Their names, kabisado niya daw lahat yun, mga kapatid. Tapos, ang matindi po dito, nung siya po'y namroblema ng matindi sa kanyang buhay, tumawag siya sa mga Diyos at wala pong sumagot. Doon daw po sa templo nila, kasi yung bahay nila, doon din yung templo, sabi nung kanyang lolo, wag kang papasok dyan sa kwarto na yan. O dyan sa lugar na yan, wag mong titingnan yung likod. Meron daw pong malaking harang na tela, at nandun daw yung Diyos. So sa sobrang curiosity niya, kasi kabataan, dahil pagod siya sa buhay, hirap siya sa buhay, naghahanap siya ng solusyon. Anong ginawa niya? Tumawag siya sa Diyos na yon. Tapos ang ginawa niya, tinanggal niya po yung tela, nagulat po siya. Isang malaking estatwa, isang malaking figura na punong-puno po ng mata. At pakadami daw mata. Doon niya nakita na ito yung Diyos na kanyang tinatawag. Napakadaming mata, pero hindi nakikita yung kanyang kalagayan. And she cried out, mga kapatid, and the rest was history. May nagpakilala sa kanya sa Panginoon, doon niya lang naramdaman na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi po malayo, kundi malapit na malapit lang po sa atin. Unlike sa iba po, na napakadami mong kailangan gawin. Kailangan mo umakyat sa ganito, kailangan pumunta ng bundok, kailangan mo hampas sa likod, kailangan mo magmarcha sa malayo. Dahil iniisip, mga kapatid, ng maraming tao na ang Diyos ay kailangan nating pagsakripisyuhan para tayo ay tugunin o sagutin ng ating Panginoon. Hindi po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya lumayo sa atin. Hindi siya naglagay ng napakalaking distansya para magkaroon ng malaking bridge at hindi natin siya maabot. No, mga kapatid, ang Lord sa sulat ni John po dito ay pagpapakilala, nakakaiba siya sa lahat. Lahat ng Diyos na tinatawag nyo, mahirap maabot. Pero itong Diyos na tinatawag ko, ito yung pinakamadali at pinakamalapit na maabot. Kaya dito, just to break every philosophical reason, philosophical ideas, na yung Diyos, walang iba mga kapatid, kundi ang ating Panginoon, ay hindi po siya malayo. When in fact, na-reveal niya ito sa 3 bagay. God that we serve is relational. Ayaw niya ng distansyahan. Gusto niya ng relasyon. God that we serve, siya po yung nag-sacrifice sa atin sa pamamagitan ng alin, ng pagbibigay niya at pag-alay niya ng kanyang bugtong na anak. Siya yung nag-sacrifice. Sinong Diyos ang gagawa po nun, mga kapatid? Wala ka. Naintindihan niyo po? Kaya, diyan pa kayo? Kaya doon pa lang sa idea na yung panalo ka na kagad. Panalo ka na kagad. Bakit kanya? Kung ikaw'y lilipat sa ibang Diyos, ikaw ay talo. Kasi pahirap lang ang ibibigay sa iyo, wala pang direksyon. Pangalawa, anong relasyon meron kang ibibigay sa Kanya? Kundi isang distansyang napakalayo. Unlike dito sa ating Panginoon, isang tawag ng panalangin taus-puso lang, marugtog na pagtawag, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Amen?
And the last one, mga kapatid, this love is redemptive. Ibig sabihin, may redemption, may pagtutubos. Yun yung maganda sa binigay na pag-ibig ng Lord. Unlike dito sa mga Diyos ng ancient time, yung sinusulat na Diwan, wala. Sila lang lalapit doon, mag-aalay, mag-ahandog, and that's all, thank you. Wala na. Wala silang katiyakan sa kinabukasan, wala silang katiyakan sa hinaharap, wala silang katiyakan na kung anong mangyari sa kanila. Merong patutunguhan ng kanilang lahat ng ginagawa. Walang pagtutubos. Pero sabi ni John, itong pinapakilala ko sa inyong Panginoon, ito yung may dalang pag-ibig na yung pag-ibig niya tutubos sa inyong mga kasalanan. And this is exactly, brothers and sisters, what is the Lord telling to you, telling to us this morning. Ang pag-ibig na nilalatag sa atin ngayon ay hindi lang po simpleng mahal ka ng Diyos. May magandang plano siya sa buhay mo, may magandang bagay siyang hatid sa buhay mo. Itong ginagawa mong paglilingkod, hindi ito mawawala, hindi ito mauuwi sa wala, hindi ito lilipad na parang isang eroplanong nawala, eroplanong papel na nawala, o bangkang di papel na nalunod na lang, o lumubog na lang sa dagat o sa tubig. Hindi, mga kapatid, dahil ang bawat ginawa natin sa Panginoon, mayroong pag-ibig, masigit ang sukli dyan ng Lord. Dahil meron po yung reward pagdating po ng araw. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. So here is John, he is not just saying, God is love. Bakit, mga kapatid? But also breaking the ideas and belief that God is not far to reach out. Hindi siya malayo. Kaya kayo, pag nararamdaman po natin ang bigat at hirap, huwag kayong lalayo. Handaan niyo, galing kami ng seminar kahapon, sa conference, maraming mga pastors na nag-speak rather. Isa ko sa mga pinalad at nagkaroon ng pribilehiyo. Maraming umaten, mga pastors, workers, lahat naman sila mga manggagawa. Napakaraming mga pastors. At sabi ng isang mangangaral, ito daw yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi siya malayo, malapit siya sa ating lahat. Kaya pag ikaw may mabigat na problema, mabigat na pagsubok, imaginein mo lang kung gaano ka kamahal ng Diyos. Doon ka mapapatawag sa Kanya na kahit anong nagawa na nangyari sa iyo, hindi ka binitawan ng ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? Now, to break down, mga kapatid, ang mga tekstong ito at ilagay po natin yung mga theological and biblical meaning and lessons po natin, isa-isahin po natin. The first one is the nature of the Lord our God. Kung sinabi ng Bible, God is love. He who does not love does not know God, for God is love. Sige, mulang dire-diretso. Ayaw. Nagahang. Nagahang. Ayaw yata nung ganitong PowerPoint. Ayaw. Hindi pa naman namang kinuha ko niya. Baka sino ba may balat sa inyo? Ayaw lumabas. Okay. Sabi niya sa verse 8, di ba? Ano sabi sa verse 8? God's nature, he who does not love does not know God. God is love. Ulitin ko he does not, he who does not, he who does, doon palang pangalan na, who does kagad Di ba? Ikaw may katabi mo. Pag walang pag-ibig niya, hudas yan. He who does not love does not know God. Okay? Pag wala kang pag-ibig, hindi mo nakikilala ang Diyos. Bakit? From the very nature of the Lord our God, He is love. Now, this is not just saying that love is God. Kasi iba yung love is God, iba yung God is love. Kasi hindi lahat ng pag-ibig ay Diyos. O hindi pag-ibig. Hindi Diyos ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ay Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun po yun. Magkaiba po yung mga kapatid na sabihin mo, ang pag-ibig ay Diyos. Kasi sasambahin mo na yung pag-ibig Hindi na yung Diyos. But the very nature of the Lord our God is love. Meron sa kanyang kakaiba na mahirap i-explain sa isang ano tawag dito? Sa isang pananalita lamang, kundi ito'y sa isang karanasan. Diba? Kahit anong kwento ko dito, kung hindi tayo matututong umibig, hindi mo maiintindihan
na ang Diyos ay pag-ibig. Nakukuha niyo po? Ano po yung laman po nito, mga kapatid? So God's nature, ano po yun? God is love. Next. Ano yan? Now, number one, mga kapatid, it speaks that God's love is His essence. Is His essence. Hindi mo pwedeng alisin ang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Hindi tulad ng tao, mga kapatid, pag ikay sinaktan o nasaktan, ang una talaga nating nawawala yung pag-ibig nararamdaman natin sa mga taong nanakit sa atin. O kaya nadyo-jeopardize yun. O kaya medyo nahahang yun. Bagamat siguro nandun pa, pero ang problema, hindi na siya kasing igting ng dati mong nararamdaman doon sa taong nanakit sa iyo. Unlike sa ating Panginoon, ilang beses mo siyang sinaktan. Ilang beses na natin siyang tinalikuran. Ilang beses natin siyang binaliwala. Dito nga lang Sunday napakadaling gawin. Pero marami sa atin, mga kapatid, ayaw. Prayer, ilang beses tayo tumawag sa ating Panginoon. Sa kanyang salita, ang mga love letters niya, etong Biblia, ang kanyang love letters para po sa atin, ilang beses mo itong binabasa. Kakaiba talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi kahit pa pinaliwala natin siya, kahit pa hindi natin siya pinansin, dahil yung nature ng Lord, God's love, is His essence, hindi niya pa rin yun inalis sa iyo. Naintindihan niyo po? Buhay pa kayo? Nakukuha niyo ba yun? Kahit ang tigas ng ulo mo. But don't get me wrong, ayaw din ng Lord, abusuhin mo ang pag-ibig na binigay niya sa iyo. Amen? Alam niyo, kakaiba sa ating Panginoon, bagamat mahal tayo ng ating Panginoon, di yun mawawala. Pero hindi naman din tayo tinuturuan ng pag-ibig ng Lord na abusuhin ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Kahit naman ikaw tao, pag inabuso ka, magsasawa ka rin Bagamat tayo ay tao lang sa mga ganong kalagayan, at wala sa essence talaga natin yon, pag-ibig na yun, kundi nilagay lang ng ating Panginoon. Totoo yun, napapagod at nagsasawa. But in connection with this reality, brothers and sisters, that God's love is His essence, ito yung maganda po para po sa atin. Hanggat may pagkakataon, inaantay ka ng Diyos, manumbalik sa Kanya. Hanggat may pagkakataon, inaantay pa rin tayo ng Diyos, lumapit po sa Kanya. Ganon katindi yung pag-ibig ng Lord. How many times will we walk away very far, mga kapatid, when it comes serving the Lord our God? How many times that God called us, tinawag tayo to serve Him? How many times, brothers and sisters,
Wala. Lobat. Ano ba to? Nalulobat pala to. Nalulobat pala to, no? Parang katabi mo. Saan tayo? Sabi ko, ano ba yung hinahabol? Medal? Sabi ko, bilang ko na lang kayo ng medal sa recto. 35 lang naman yun. Eh. Trophy? Sabi, maraming basketball trophy doon. Bigay ko na lang sa inyo. Alam niyo yung punto ko, mga kapatid. Thereafter of this awards, performance, mahusay, magaling, wala namang problema yun eh. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi siya bumatay ng ganung bagay para sabihin mahal niya tayo. Kasi kung ganun lang, sa standard pa lang ng Lord, sa husay at galing, hindi tayo aabot. Nakuha? Pero salamat sa ating Panginoon, hindi siya bumatay sa husay at galing mo. Dahil kung ganun lang, kawawa naman yung napakaraming talento. Yung walang talento at mabubuhay lang na maayos, yung maraming talento. At pati ang pag-ibig ng Lord ay magiging kompetisyon. Kaya nga ang ganda dito that the love of the Lord our God is not based on what we are doing, but based on what He is doing for us. Gets po ninyo? Kaya nga mapalad ka kasi mahal ka ng Lord, kaya ka nandito. Amen? Mahal ka ng Lord, kaya ka niligtas dito. Itong batang to si Karen, ano yung usapan natin kanina? Kita ko, iba na naman yung kulay ng buhok. Sabi ko, nakukulayan mo nga ako ng ganyan. Magkano ba yung ganyan? Di ba yung makakasira sa buhok? Sabi niya, hindi naman pastor. Parang gusto ko magpakulay. Mamaya usap tayo, ha? Hanap ka na nung kulay kaluluwa. Ano yung kulay kaluluwa? Transparent. Tuloy mo na, Eri, ha? Ano siya? The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Everlasting love. So, establish ang first word. God is love. And the very nature of the Lord our God is love. Tuloy natin at pan. The next one of God's love is not seasonal. Hindi siya yung tipong, okay, December, o kaya February, okay, umaapaw ang pag-ibig ko ngayon. Ang pag-ibig ng tao kasi seasonal eh. Marami lang umiibig pag February. Pero pag, dalawa yan, February tsaka December. December mapera, February araw ng puso. Dapat meron din araw ng utak, no? Ba't puso lang? Araw ng isip. Meron tayo April Fool's Day. Tignan mo ha, ewan ko ba sa mundong ito, may araw ng pag-ibig, may araw ng mga puso, minsan lang magkakaaraw ang mga utak, baliw pa. Diba? Ano ngayon? February, March. Sabi mo sa katabi mo, malapit na araw mo. Mag-April na. God's love is not seasonal. Hindi siya yung tipong, okay, eto na, bukas wala. It is covenantal, sabi ng Bible. It is steadfast. Covenant to sa atin eh. Yung, alam niyo kung tawag doon sa kinakasal? Marriage contract. Marami na po akong kinasal. Kontrata lang po yun, mga kapatid, kaya contract eh. Hindi siya marriage covenant. Kasi, sa ibang lugar, dinidiborsyo yun. Sa atin inaanal, pag nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga away, o mga pwedeng maging dahilan para sila'y maghiwalay. Kaya nga, kontrata lang yung contract, marriage certificate, marriage contract. Kasi pag may nangyaring hindi maganda ayon sa batas, na magdadalang pwede silang paghiwalayin. At hindi po yun steadfast. Kasi nagpa-fluctuate ang pag-ibig ng tao. At not for the Lord our God. Kesed ang ginamit po dyan. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, covenantal. Ibig sabihin po nung salitang hesed or kesed sa ibang mga kapatid ng Hebrew word, malalim po na pag-ibig ng Lord. At hindi po yun basta-basta o hindi po yun mawawala. Ganon yung binigay sa ating
pag-ibig, it speaks of sacrifice. It speaks of covenant. Kaya nung sinabi po yan, mga kapatid, kay Joshua, kay Hosea, sinabi po yan, mga kapatid, kay Jeremiah, pinaramdam talaga ng Lord na hindi kontrata ang pag-ibig ko sa inyo. Isang covenant ang pag-ibig ko sa inyo. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Buhay ba kayo? Pangalawa, love. God's love. In this, love of God was manifested to us that God has sent His only begotten Son. Verse 9. Number 2, God's love revealed. It was demonstrated, mga kapatid, through the cross. Walang ibang pinakamagandang demonstrasyon ng pag-ibig na pwedeng gawin kundi sa cross. And the Lord Jesus Christ did it. Yun, bakit? Hindi siya sa kahit anong lugar. Ang cross of Calvary is a perfect place to demonstrate the love of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid, naging visible po to sa mga mata. Yung cross na yon ay napakasama po yun sa mata ng mga tao. Yung cross na yon ay simbolo ng parusa. Simbolo po yun, mga kapatid, ng punishment. Kapag ang tao magkakasala, they deserve to die. At yung pagpapatay sa kanila, hindi simpleng sasaksakin o babarilin o pupugutan ng ulo, kundi ipaparamdam yung pinakamapait na paghihirap. At doon po yung nangyayari sa cross of Calvary. So listen very carefully. Nung sinabi ng Lord, mga kapatid, to Apostle John, na yung pag-ibig niya ay binigay niya, yung kanyang bugtong na anak, doon mo maiisip kung gaano ngayon kalalim yun. That judgment cross, mga kapatid, became the symbol of the love of God. Bakit kanya? Winasak niya ang maraming mga bagay na yon. Nung siya mismo, mga kapatid, na walang kasalanan. Siya mismo na matuwid at perfecto. Inalay niya ang buhay niya sa atin doon sa isang mapanghusgang lugar na yon, doon sa isang lugar, mga kapatid, na sumisimbolo ng pinakamasakit at pinakabarbarik na parusa. Doon niya binasag, mga kapatid. Ito ang totoong pag-ibig. Binasag niya ang mga kaisipan na itong lugar na ito ay gagawin kong pinakamagandang lugar. Church, tandaan niyo ito palagi. Kung nasaan ang pag-ibig nyo na binigay ng Diyos at ipinapakita natin, yun yung may pinakamagandang lugar para po sa atin. Nakukuha po ninyo? Kapag nananalaytay po doon ang pag-ibig, yan yung pinaka-safe place. Yan yung pinaka-beautiful place. Kaya nga sinabi ni Pablo, but God demonstrates His own love toward us. His own love toward us, in that while we were yet still sinners, Christ died for us. So this revelation na binigay ng ating Panginoon, historically, mga kapatid, figuratively, name it, sabihin nyo na lahat, philosophically, analogical, lahat, mga kapatid, pinakita ng Panginoon dito ang pag-ibig na binigay niya sa atin. Hindi niya lang sinabing mahal kita. Bagkos, nilatag niya, mga kapatid, ang kanyang kayang gawin. Alam niyo, church, hindi tayo makikita sa sinasabi natin na tayo ay totoong nagmamahal. Makikita tayo sa totoong ginagawa natin sa kanila. See, alam niyo ba yung cross na yun? Hindi po nakakatuwa yun. Pag i-elaborate mo yun, mga kapatid, mula sa pagbitbit mismo ng literal na kahoy ngayon, napakahirap na nun. Umakyat sa bulubundukin na yon, napakahirap nun. Yung magbitbit ka nga lang ng krus kahit pababa ang hirap na. O kaya kahit pantay, ang hirap na. Kasi may pasanin ka. Pero iakyat mo yun, mas mahirap yun. Hindi pa yun. Yung hampasin ka ng hampasin sa likod, duraan ka. For the record, mga kapatid, more than 300 ang dumura sa Panginoon. Lahat halos yung ginawa niya na mabuti. Diba doon, mga kapatid, baka di pa nagsipilyo. Tinanggap niya lahat yun. Sinaksak siya. Ano pa? Lahat na ng pwedeng gawing pangmamalay. Pag-aalipusa sa ating Panginoon, tinanggap ng ating Panginoon. Imagine this, brothers and sisters. Pero sabi ng Lord, this is the perfect place to be revealed, my love. Yun talaga, mga kapatid. Church, listen very carefully. Kaya yung dinadanas natin mabibigat, mga hirap, mga pagsubok, while we are serving the Lord our God,
isa po yung malaking sinyalis sa atin na kapag yan ay mapapakita mo pa rin ang pagmamahal mo, nasa tamang track ka, nakaangkla ka pa rin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Nagigets niyo po? Ano nakalagay dyan na see? God's loves. God's loves. Ano po yun? May purpose po siya. That we might live. Kanina sabi ng Bible, ni-reveal niya. So after that revelation, what comes next? Pinakita niya what comes next. Hindi laging napuputol lang doon, mga kapatid. Nakita niyo progressive ang pag-ibig ng Lord para po sa atin. After that, the Lord Jesus Christ revealed that beautiful love, that sacrificial love. Hindi niya tayo iniwan na nakahang. Pwede niya tayong tubusin at sabihin niya, okay, tapos na trabaho ko. Parang ikaw sa opisina, pagtapos na uwi. Diba? Pero pag sinabi ng boss mo, mag-overtime ka kasi may tatapusin ka. Pero pagtapos ng mga kapatid, tapos na ba? Hindi. Bakit kanya? Kasi tuloy-tuloy pa rin. Sa ating Panginoon, masigit ang kanyang pinakita. Kasi yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hindi lang para tayo tubusin. Hindi lang para tayo, mga kapatid, iligtas. Kundi tayo ay mabuhay ng maayos. Yun yung purpose ng pag-ibig na binigay ng Lord sa atin. That we might live. Imagine, that we might live. Marami sa atin, sa pakikisalamuhan natin sa mundong ito, pagod tayo, hirap tayo, pagtitignan natin sa microscope yung ating mga kaluluwa, baka marami sa atin kalansaina, baka marami sa atin malnourished na when it comes to spiritual matters. Wala na talagang kabuhay-buhay. Pero nung naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang purpose niyan, church, mabuhay ka. Mabuhay ka ng maayos. Mabuhay ka ng mapayapa. Ano sabi ng Bible? Ito yung sabi ng Bible, this is the goal of the Lord our God. Love is life. See, not just existence, but eternal and abundant life. Nilagay ko ba dyan yung tenden? The thief does not come except to steal. Yan yung trabaho ng magnanakaw, and to kill, and to destroy. I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. See, this is a perfect example for the love of the Lord Jesus Christ for all of us. Hindi lang siya nag-alay sa atin ng buhay para sa ating kaliligtas. Dahil tapos na. No, it's not. Pagtapos niyang gawin yun, mga kapatid, yung pinakamaganda, yung sumunod, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Bagkos, binigyan tayo ng buhay at masaganang buhay. Kaya tayo'y Kristiyano, mga kapatid, na nasa magandang kalagayan. See, saan ka makakakita nito? Sa introduction natin kanina, may mga Diyos ang ilang mga tao na pinaglilingkuran. Anong ginagawa ng mga Diyos sa kanila? Malayo. Nag-aalay sila ng buhay. Dito baliktad, mga kapatid. Yung Diyos ang nag-aalay sa atin ng kanyang bugtunana. At ng pagka-alay na yun, mga kapatid, hindi siya dumistansya ng malayo. Lumapit siya sa atin. Hindi lang yun, mga kapatid. Alam niyo ang pinakamaganda? Binigyan tayo ng pinakamagandang buhay sa buhay na ito. Church, naiintindihan mo ba ito? Minsan punong-puno tayo ng reklamo. Minsan punong-puno tayo, mga kapatid, ng napakadaming alibay, napakadaming complaint sa buhay. Hindi mo nakikita ito. Mahal ka ng Diyos na magandang buhay na binigay sa iyo ang Panginoon. Bakit mo hahayaan tabunan ka ng mga problema? Bakit hayaan mong tabunan ka ng mga ganyang bagay na hindi maganda? Bakit mo isipin na merong Panginoon na nag-alay ng buhay para mabuhay ka? Ba't mo isipin na may abundansya kang buhay? Church, tayo ang pinakamapapalad sa mundong ito. Maniwala ka. Tingnan mo, ayaw mong maniwala. Uulitin ko. Sakit na ng paa ko. Kaya minsan umuupo ako kasi naiisip ko, lugi ko sa mga to. Pag praise and worship, nakatayo. Pag preaching, ako na lang nakatayo. Kaya tuloy-tuloy pagtayo ko eh. See? Kaya pag umiidad ka pa naman ng mga 33 na, mga kapatid, isa nararamdam-ramdaman mo na eh. O 28 ka pa lang, umi-amen ka na. See? Ang galing nito. Ano sabi ng Bible? Tingnan yung bigay ng kaway sa atin.
Ano hatid ng kaaway sa atin, brother? Nakawin. Nakawin ang kaligayahan mo. Tingnan mo ngayon, ang ganda ng message. Mga ganun ko. Di ba naiisip? Ang tindi ng blessing ng Lord sa iyo. Dinakaw niya lang yung iyong kaligayahan. Ano pa? Except to steal, to kill. Yan yung marami sa atin. Patay na eh. Yung mga katabi mo, baka patay na yan. Tulog na. Tapos ano pa? To destroy. Yan yung trabaho ng kaaway sa atin. Pero ang trabaho ng Lord ng tayo inibig niya. Sabi niya, my son, wake up. My daughter, wake up. May buhay akong binigay sa iyo. Yung buhay na ito, maganda ito. See? Mapaaga lang kami ng konti, mga kapatid na amen. Baka nasa lubong namin yung aksidente kagabi. Actually, minsan yung iniisip ko eh. Minsan pag nauna yung aksidente, kung kaya nagmadali ako, baka ako yung nandito sa lugar na ito. Nakita niyo ba, ini-enjoy natin. Yung iba sa inyo, binigyan ng sasakyan ng Lord. Yung iba sa inyo, kahit walang sasakyan, nakikisa ka sa sasakyan. Pagpapala ng Lord siya. Diba? Yung iba sa inyo, walang trabaho. O iba, may trabaho, binigyan ng Lord. Tama? Nagpipray ka ng trabaho, binigyan ka ng trabaho. Sumasahod ka. Yung iba, walang trabaho. Pero, nakikisahod ka sa may trabaho. Kita niyo namang biyaya ng Lord. Saan ka pa makakakita niyan? Pag-anakan ng Lord ay grabe. Hindi ka pagkukulangin. Ito maganda pag-anak ng Lord. Ang mga taga-sanlibutan, reklamo na reklamo kahit meron sila. Sasabihin wala. Tayo kahit wala, sasabihin natin meron. Baliktad talaga eh, no? Ako hindi ko sinasabing wala ako. Kasi pag narinig ng demonyo yan, wala ka. Wala ka talaga. Oo. Dapat yung dila natin matalino rin yun eh. Sasabihin mo, bawa, nakakaramdam ka ng mga masakit ng balakang, sasabihin mo, huwag mo sasabihin na, sakit ng balakang ko, sakit ng balakang ko. Maririnig yan ng kaaway, masakit balakang mo, dadagdagan niya ngayon yun. Hanggang sa pauupuin ka na. Hanggang sa wala ka na magagawa. Pag iniinda mo ng iniinda, sasakyan ka ng kaaway. Pero pag binabaliwala mo yun, sasabihin mo, sakit ng bandi, salamat, may balakang pa ako. Ang maganda nga sa balakang mo ngayon, lumaki-laki. Pinagpala ka ng Lord. Anya ba kayo? Wala nag-amen. Maraming tinamahan. Abandon. Pangapat, God's love initiates. God's love initiates. Hindi tayo unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang lumapit po sa atin. See, in this is love, sabi ni St. John. Not that we love God. Hindi dahil sa mahal natin ng Diyos, but that He loved us. Patuloy natin dyan, yan yung una. But that He loved us. Minahal tayo ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, loves na loves ka ng ating Diyos na buhay. Anong laman yan? The salvation is initiated by God, not our human effort. See, from this love of the Lord Jesus Christ toward us, ano po nangyari? Nagbigay siya ng kaligtasan sa atin. Nagbigay siya ng buhay sa atin. Nagbigay siya ng mga magagandang bagay sa atin. Hindi mo pa hiningi, binigay na sa iyo. Amen? Nakita ng Lord ang panunumbalik mo, biniyayaan ka ng Lord ng kaligtasan. Bakit? Saan nyo sunod? This destroys all forms of self-righteousness na hindi sa ating kagalingan at kahusayan, kaya tayo mahal ng Lord. Well, literal sa mga tao, kaya minamahal natin ang ating kapwa-tao. Alam nyo kung bakit? Kasi humahanga tayo sa kanila. Merong talento sila. O yung nag-concert, di ba? Nag-concert. Pang ilan na nila? 5, may pang-6 pa yata. Mahal na mahal sila ng tao. Bakit? Kasi marami sa kanilang fans ay kinalakihan nila yung grupo na yun. Kaya nung sumayaw, sayaw sila, nung umawit, awit sila. Mahal nila yung grupo yun. Bakit? May nakita doon sa mga tao yun. May kahusayan. Yung mga fans ninyo sa pag-arte, rather, yung mga idol natin, no? Yung aking namang sasalitang idol, hinahangaan. Bakit mo hinahangaan si FPJ? Kasi siya yung ginugulpe na kahit kailan hindi natalo. Siya yung binugbog, mga kapatid.
Alam mo, may pelikula yan. Lahat ng pelikula yan, mga kapatid, kahit gera, buhay siya. May pelikula yan isang beses, mga kapatid. Trivia ko sa inyo. Namatay siya. Yung isa sundalo ng mga, sundalo sila doon ng mga Hapon eh. Sundalo ng mga Hapon. Sundalo, Hapon kalaban nila. Namatay sila nung kampi sila lahat to. Nila Paquito Diaz, nila Comedia, lahat ng mga artistang, mga goons. Namatay po siya doon. Siya yung huling namatay eh. Akalain mo, no, talaga siya yung huling mamamatay. Alam nung balo kung sino yung tatamaan huli. Alam niyo yung trivia doon, mga kapatid, nung napanood nyo sa Mindanao, pinagbabato po yung sinihan. True story yun. Galit na galit sila namatay si FPJ. Pinagbabato yung sinihan. Kaya pagtapos nun, hindi na sila nagpelikula na namatay si FPJ. Talagang ganun katindi yung kanyang mga fans. Sinong fans po dito ni FPJ? Wala? Ako. Pag bubuksan mo Facebook ko, sa TV, palabas yung FPJ. Tatlo lang yan si Babalu. Sila Dolphy, sila mga luma. Si Chiquito. Teka, may katabi mo. Kilala ba si Chiquito? I-search ninyo kung si Chiquito. Isa nanonood ako ng comedy. Yung comedy ngayon, walang kwenta eh. Manood ka ng comedy noon. Makikita mo yung totoong comedy. See? Hinahangaan natin. Hinahangaan. Kasi may nakita tayong maganda sa kanila eh. May nakita tayong maayos. Pero dito mga kapatid, maniwala ka walang nakita ang Diyos sa atin na maayos. Wala. Minahalan tayo talaga ng ating Panginoon. Di ba sabi nga ni David, what is man that thou art mindful of him? Why you created him a little lower than the angel? Bakit tilika? Ano meron sa atin? Wala. Lahat ng kasamaan nasa atin. Pagbubulat-latin ng mga utak natin ngayon, mga kapatid, at ang puso, makikita kasi ilalagay sa screen, nakakatakot ang lalabas. Yung iba dyan fried chicken na makikita mo. Yung iba dyan labahan. Tama? Yung iba dyan nag-iisip na hanggang 27 lang ang araw, Sabado 28, 27 sa sahod na kami. Naintindihan niyo? Pagbubuksan yan, yung iba dyan nakakatakot. Makikita mo, iniisip ko sino yung uutangan. Ang dami, no? Yan yung totoo. Walang maganda po sa atin. Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit basang-basa niya lahat yun, kahit nakikita niya lahat yun, minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Yun yung pinakamahalaga sa Lord. Nag-initiate siya, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil pag-ibig ang ating Panginoon. Lagyan mo atin. Ayun ulit, while we were still sinners. Alam niyo po, nung nire-review ko ito, nung inaaral ko hanggang sa kanina, mga kapatid, halos maiyak-iyak po ako. Kagabi halos umiyak. Hindi naman ako umiyak na umiyak. Pero nararamdaman ko yung presence ng Lord. Doon napunta po dito nung ginagawa ko po siya. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners. Nag-strike talaga sa akin ito. Christ died for us. Sinong matino ang mamamatay para sa iyo? Tanungin mo nga katabi mo, mamamatay ka ba para sa akin? Tanungin mo, mamamatay ka ba para sa akin? Hindi. Ang sasagot niya sa'yo, mamatay ka. Ito totoo yan. Totoo yan. Walang pipili sa atin na, minsan nga, kahit asawa mo pa yan eh. Tagal naman ito kunin ni Lord. Wala talaga. Mamamatay ka ba para sa akin? Kaya yung iba sa inyo, pag sinabihan ng ganun, iaalay ko ang buhay ko sa iyo. Maganda pa relasyon niyo yan eh. Subukan mo na mabigat na, hindi mo na magagawa yun. Kasi may isip mo na yung sakit na ginawa niya sa iyo. Pero dito mga kapatid, makasalanan pa lang tayo, sinabi na ng Diyos, habang tayo makasalanan, namatay ang ating Panginoon para po sa atin. Kung binubulay ko ito mga kapatid, sobrang bigat ang naramdaman ko.
Hindi ito minsan nakikita ng iba, that's why many people parang binabaliwala lang. No, it's not. Isa yan sa pinakamabigat na mensahe sa Bible. See? Isa yan sa pinakamatinding mensahe sa Bible. Yung napakaduming kalagayan natin na hindi tayo maaabot sa Diyos at hindi tayo aabotin ng Diyos. Wala. Alam nyo, sa sobrang banal ng Diyos, hindi siya makikipag-connect sa atin kasi masusunog tayo at mamamatay. At sa sobrang sama natin, hindi tayo aabot sa Diyos kasi nga banal siya, mamamatay tayo. Ganon katindi yun. Kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng tagapamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yun yung nagtrabaho para sa atin. See? Kaya yung initiate ng Panginoon, hindi tayo yun, siya yun. Inalay niya yung kanyang buhay para po sa atin. Alam niyo, church, pag naiintindihan niyo ito, pag naiintindihan niyo itong message na ito, walang dahilan para hindi ka magpuri sa Diyos. Walang dahilan para hindi ka magpasalamat sa Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na tayo naglalakbay, na tayo nagmamantsa, papunta at palapit sa kapahamakan. Yan yung totoo. See, pagkatapos inagaw lang tayo ng Panginoon, isa, dalawang hakbang na lang marahil nandun na tayo sa kapahamakan. Pero sabi ng Lord, hindi. Kahit makasalanan yan, mahal ko yan. Mamamatay ako para sa Kanya. Ililigtas ko ang kaluluwa. Yan, nababasa ko to. Isa to sa pinakagusto't nakakatakot para sa akin. Talagang napupuri ko ang Lord. Maraming beses ko na itong nasabi, pero di ko alam kung kagabi o kanina, nag-strike siya ng matindi sa akin. Di ko talaga maunawaan, mga kapatid, anong meron sa atin. Alam mo, minsan ang magulang natin, sinusuka tayo. Ang lipunan, sinusuka tayo. Ang mga tao sa paligid natin, mga kapatid, ayaw tayo minsan. Gusto lang tayo dahil may pakinabang sa atin. Gusto lang tayo, mga kapatid, of some reason, dahil baka binakitang maayos o maganda sa atin. But at the end of the day, mga kapatid, lahat tayo makasalanan pag nakita nila. Puso natin, talagang isusumpa tayo. Pero ang Panginoon, mga kapatid, habang ginagawa mo ang karumihan, habang ginagawa mo minsan ang hindi magandang bagay, habang nag-iisip tayo ng masama sa ating kapwa natin, pinili pa rin ng Diyos sa tao. Pinili pa rin ng ating Panginoon. Pag-alayan ka ng buhay, kahit tayo ay makasalanan. Hallelujah. Kaya mahalagang maintindihan po natin ito. Anong pinakalagay diyan? God's love is undeserved. Hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos. Unearned. Hindi mo pwedeng bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Paglapit ng Diyos sa atin, at paglapit natin sa Panginoon nung naramdaman natin ang pag-ibig, hindi siya nagbigay ng kondisyon. Hindi niya sinabi, o ganito o ganyan na, kung hindi mo ito magagawa, wala na yung pag-ibig ko sa iyo. No, it's not. But in fact, mga kapatid, is the other way around. Kahit tayo yung undeserved, pero inabot tayo ng Lord. Tayo yung wala talaga. Wala naman din tayong pambayad eh. Anong ibabayad mo sa Diyos? Wala. Pero inabot pa rin tayo ng Lord. Tayo, alam nyo, tayo yung laging may kondisyon sa Diyos. Tama? Lord, magsisimba ako kung Panginoon, tulungan mo naman ako sa trabahong to. Kapag nakuha ko ng trabahong to, pangako, Lord. Tayo yung laging may kondisyon, di ba? Panginoon, wag mo naman sanang ipahintulot ko. Pag hindi mo pinahintulot, Lord, ito pong gagawin ko. Panginoon, patawarin mo lang ako. Hindi ko na uulitin. Lahat tayo may kondisyon. Pero lahat yung mga kapatid sumasalto. Lahat yung sumasablay. See, nakita nyo yung kabaliktaran, yung pinaka-opposite sa Diyos at sa atin. Kaya anong dumugtong doon? Yung pag-ibig ng Diyos. Kung wala yun, mga kapatid, tapos tayong lahat. Nagigets ninyo? Kung wala yun, wala tayong lahat.
Ano pa, Erika? The fifth one is God's love satisfies justice. Lagay mo. Ayan na, and sent His Son to be the propitiation for sins. That word is very vital. Ano ibig sabihin po nun? Pag sinabi pong propitiation, the satisfying of God's righteous wrath against sin, merong magbigat na hatol ang Diyos sa atin. Merong matindi, mga kapatid, na parusa. Pero yung parusang ito ay matuwid. Ang parusang ito ay mga tuwiran. Yung galit ng Diyos para sa atin. Listen, yung tindi ng galit ng Diyos para sa atin, ibibigay niya yun. Ilalatag niya yun dahil sa tindi ng kasalanan po natin. Pero sabi niya, wait a minute, sandali lang. Instead na yun yung ibibigay sa atin, naglagay siya ng kanyang bugtong na anak, na siya'y nagkatawang tao. Yung tao na yun yung inalay niya, na dapat tayo yung mamamatay, pero siya yung sumalo, mga kapatid. Siya yung humarang noon para yung galit ng Diyos na ibibigay sa atin, mapunta doon sa kanyang katawan, doon sa Kristo. Kaya nga ang bigat ng trabaho na yun, that judgment that we deserve, brothers and sisters, hindi po yun biro. Mamamatay tayo, hindi lang physical, pati spiritual, tatagpasin talaga tayo ng Diyos sa sobrang tindi ng kasalanan natin. Pero that word propitiation, yun yung nag-satisfy sa Kanya. Sabi niya, hindi, ikaw na lang anak ko, ikaw na lang anak ko, ikaw na lang ang iaalay ko. Hindi ang mga umaway sa akin, hindi ang mga umiwal sa akin, ikaw na lang. Yun yung salitang yun. Kaya sobrang bigat nito, mga kapatid. Doon sa cross ng Calvary, inabsorb lahat ng ating Panginoon, lahat ng galit ng Diyos para sa atin. Kasi walang ibang magsasatisfy sa Kanya, kundi patayin tayong lahat. Kailangan may mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. See? Yung kabayaran na yun, mga kapatid, sinong magbabayad? Kahit tayo, hindi natin kayang bayaran. Kaya sa pambayad ay siya rin ang nagbayad sa pagkakautang natin sa Kanya. Kasi kung wala siya, mga kapatid, wala tayo. Wala talaga. Kaya iba, alam nyo, nagmamalaki. Alam nyo, mga kapatid, yung iba, naawa ko sa kanila. Alam nyo, iba, mga kapatid, nakakalungkot. Yung galit ng Diyos, hindi niya na nga tinuloy eh. Yung galit niya, nilagay niya sa kanyang bugtong na anak. Tapos ganun pa rin yung igaganti natin sa kanya. Ano sabi ng Hebreo? Pagtapos wala ng susunod na alay, isa lang ang alay, ang Panginoon. Kapag hindi pa natin sineryoso ang paglilingkod, hindi natin sineryoso ang ating pong serbisyo sa ating Panginoon, hindi na mag-aatubili dahil wala ng pangalawang alay. Tatama talaga sa atin yun, mga kapatid. That's why God's love satisfies justice. See? Walang kayang gumawa nun. Sige, Ate Erika. See? The cross shows the holiness of God. Sin must be judged. Yan yung ibig sabihin nun. Ang kasalanan ay kailangan mahusgahan. Tayo po yun. But God's love, sabi niya, kanina yung kabanalan ng Lord, di tayo abot sa kabanalan ng Lord. Pero kaakibat ng kabanalan ng Diyos, may pag-ibig ang Diyos sa atin. Nakita niyo po yung timbangan ng Diyos kung gaano katindi. Sabi nung kabanalan niya, tatapusin ko na ito dahil at makasalanan. Pero sabi nung pag-ibig niya, no, it's not that. Kunin ko yung judge muna. Ako na lang yung parusahan. Yung bugtong na anak na lang ang parusahan. Ganong katindi yung cross. Ang kabanalan ng Lord maglalayo sa atin yan, sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Lord, mga kapatid, maglalapit yan sa atin, sa Kanya. Amen? Yan ang halaga ng pinag-aaralan po natin. And the last part, mga kapatid, love is not ignoring sin. It is dealing with sin completely. Church, seryoso ang Diyos sa kasalanan. Bagamat mahal tayo ng Diyos, pero ayaw niya mabuhay tayo sa kasalanan. Ang pag-ibig, hindi niya binabaliwala ang kasalanan.
dinidil niya to completely. Kahapon ang topic ko sa preaching, sa seminar, is reconnecting with God. Kasi ang pinaka-team po namin ay rekindling the fire. Marami kasing mga pastors, workers, na wala na po yung fire. Kaya gusto namin, sa tulong ng Panginoon, ay silaban yung kandila. Marami mga kapatid, may mga oil, langis, pero wala na po yung apoy. Marami po doon manggagawa, pagod, hirap. Maraming mga workers po doon sa iba't ibang denomination. Talagang makikita mo yung kapaguran po sa kanila. Ang topic na napunta sa akin, reconnecting. Reconnecting. The fire yata, if I'm not mistaken. Parang i-reconnect. Ang buhay po na tinalakay ko po doon is si King David. One of my favorite characters in the Bible. At napunta sa akin yung isa sa pinaka-favorite kong preaching, yung Psalms 51. Nasabi ko sa huli, mga kapatid, mahal ng Diyos. Kasi si David, tinawag po siya ng man after God's own heart. Pinakamalapit sa puso ng Diyos. Pero si David nagkasala po ng maraming beses sa Panginoon. From the time, mga kapatid, kay Nabal, hanggang sa kanyang kinuhang asawa kay Uriah na si Bathsheba, hanggang sa pagkakagulo ng kanyang mga anak, etc. Hanggang sa dulo, mga kapatid, sinira niya ang buhay ng ilang mga tao. Lahat ng yun. Pero alam niyo, mga kapatid, dinilyo ng maayos ng ating Panginoon. Bagamat si David ay inali niya ang kanyang kasalanan. Ang maganda naman ng pag-ibig ng Diyos, niligtas siya ng ating Panginoon. Nung siya'y lumapit sa Diyos, sabi niya, mga kapatid, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Psalms 51, verse 11. And restore the joy of my salvation. Bakit? Yung dati niyang puso na wala, napalitan ng masama. Sabi niya, likhaan mo ko ng bagong puso, Panginoon. Malinis na puso. Ang sabi niya, i-renew mo yung aking espiritu, Panginoon. Dahil ito'y mabigat. Huwag mong alisin ang ligaya o kagalakan ng kaligtasan. See, ito yung mga nawala po sa atin. Ang pag-ibig ng Lord, di tayo tinuturuan na mabuhay tayo sa kasalanan. Kasi mahal naman tayo ng Lord. No, it's not. Ang totoo, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya ini-ignore ang kasalanan. Si David, mga kapatid, nagkasala po siya. Inani niyang pinakamabibigat ang kanyang mga ginawa. Hanggang sa ang anak niya, gasain yung kanyang isang asawa, patayin yung kanyang isang anak. Nagkagulo sila, mga kapatid. Pero sabi ng Lord, didil ko yan ng maayos. Liban na lang na kung lalapit si David sa kanya pabalik. Kagandahan sa tinawag na the sweetest psalmist ng Bible, alam niyo kung ano? Lumapit siya sa Panginoon. Church, yan din po sa atin. Yes, alam natin mahal tayo ng Diyos. Amen? Wala naman pong problema sa pag-ibig ng ating Panginoon. But it doesn't mean, mga kapatid, na ang pag-ibig na yan ay aabusuhin natin at mabubuhay tayo sa kasalanan. No, it's not. Hindi binabaliwala ng Diyos ang mga nagagawa natin. Kung bakit di pa tayo pinaparusahan ng Lord kasi pinaparamdam niya pa ang pag-ibig. But it doesn't mean na hindi mo aanihin ang mga bagay niya. Pag mong ignorin ang ginagawa natin mali. Bagkos itong pinakamaganda, yung pag-ibig ng Diyos na magtulak sa iyo para itigil ang mali. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na magtulak din sa atin para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. See? Pag ito maging foundation natin, ito ang maging dahilan natin. Tapos na ang boxing. Ito ang pinakamasarap sa buhay ng isang mananampalataya. Maitulak tayo, pasulong. At ito ang maging dahilan natin kasi mahal tayo ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! 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 Angat kaya Ria. Wala lang ibang pinakamagandang bagay sa buhay na ito. Unang-una, kundi malaman mong pinatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang bagay na binigay ng Lord sa buhay na ito, hindi lang pinatawad, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Sa lahat ng ito, mga kapatid, tandaan ninyo,
sa mga pinakamagandang tinanggap natin sa Lord, magtulak nawa na ang dahilan nito, mga kapatid, ay pag-ibig niya sa atin, magtulak nawa ang pag-ibig na yan sa atin, na huwag tayong bibitiw kahit na anong mangyari. Marami nang bumitiw, mga kapatid. Marami nang umalis, marami nang umayaw, marami nang sumuko. Kagaya nung una nating lesson, the Laodicean Church. Nawala yung unang pag-ibig, naging maligam-gam, wag nawa church. Kung nararamdaman mo ngayon yun, may Panginoon tayo, mga kapatid. Hindi ka papabayaan. Yung inawi. Salamat sa iyo, Panginoon. Come on, shall we all bow down our heads and close our eyes? Nadakila ka po namin, Panginoon, sa mga. Salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Thank you, dear God, for everything. Thank you, Lord, as we end this series about your love. Tulong nawa, Panginoon, sa amin. Laging magtulak ng dahilan ng aming paglilingkod ay ang pag-ibig niyo sa amin, ang pag-ibig niyo sa amin, Ama. Maraming salamat, Lord. Dahil po, Panginoon, umibig lang sa amin ng ganito. Salamat po, Panginoon. You can pray to God for a while. Bigyan ko kayong mga ilang minuto. Come to God. Pwede kayong lumapit sa Diyos. Thank you, Lord. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihiling? Mayroon ka bang kabahan? Wala na si Lord. Kung naanak, hindi niya pinagkait. Nanaog sa mundo at dusa, dumanas at libong sakit. Purihin ka, pinupuri ka namin, Diyos. Panginoon, tumingin kami ng awa sa mga nagawa namin kasalanan. Linisin mo po kami. Wala kami, Panginoon, kung wala ang pag-ibig mo. Wala kami, Diyos, Panginoon. Wala kami pambayad, wala kami pambalik sa dugo na tumagas, sa dugo na tumigis, sa krus ng Kalbaryo. Ang aming ang Lord ay pagpapasalamat at pagpupuri. At higit sa lahat, Lord, sa pagtanggap po sa amin. Oh God. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos. Dakila ang Diyos kay buti mo. Sa isang tulad ko, masuwali sa nais mo. Imapansin, dakilang pagmamahal mo. Tinanggap na rin ako, pinatawag sa. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the forgiveness. Salamat po, Ama. Salamat, Diyos. You can pray. Naging mo ang Espiritu ng Diyos. Oh God, we thank you, Lord. Restore your people, oh God. Restore them with your love. Iyawan mo sila, Lord. Strengthen your people with your love. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Feel the very presence of the living God. Awitin natin na may pagsamba. Salamat sa iyo, Lord. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Walang ibang magbabago kundi ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Sigaw natin, purihin ang Diyos. Purihin
Pinaglalat o Ama, o Diyos, nagluwa mo ang pagkakaawa sa amin. Purihin ka sa pagkakita at mahal mo. Kahit kaya sa pagkakit mo upang awitin natin yung verse 3. Lagay mo yung verse 3. Awitin natin na may pasasalamat at pagpupuli sa ating Diyos na buhay. Gawin natin ang iris sa awit. Hallelujah! Sabihin mo, salamat po, Panginoon. Salamat po. Nahihin po, Panginoon. Dahil sa pagkakas, pinagawa buhay ko. Dahil kailangan itatas sa sampahingan na pagpupulan ko. Purihin ang ngalan ko. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat pinupuri ka namin. Thank you, God. Sa iyo matapos sa pagsambang Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Glory to your holy name. Glory. Salamat sa iyo, Diyos. Palangpakan namin ang Diyos ang kapatid. Amen. Dakila ang Diyos. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Samahin niyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa dakila at wagas niya.
Gagawin makakaupo muna mga kapatid. And while we dwell in the love and presence of the Lord, let's give you some announcements as we collect our tithes and offerings. Kumusta po? Salamat sa Panginoon. Nasa atin. Okay, so see you on Sunday po sa ating Sunday service. First, alas sa buwan ng March, alas 8 pa rin po yan ng umaga. At darating po tayong bagong baga. Ito yung service natin, which is being live streamed on Facebook every Wednesday, 7 to 8:30 p.m. At ang ating po, 7 to 8 p.m. po. Your prayer requests and answer prayers, kindly send to our GCs para po masama sa ating mga panalangin. Yes, we have discipleship class later, 1:30 to 3:30. We're talking about the teachings of Jesus. And yun na ang tala po na meeting noong February 14 ay tutuloy po to be led by Men's Department on February 28, Sabado po yan, alas 7 ng umaga. Ang assembly time po ay before 7 o'clock sa May Altagracia. So ang landmark niyo po ay Walter Mart, STI, San Del Monte, Jollibee at Plaza. Yan, yung mga landmarks natin. So, sa di po pagtatagal, kayo po ay muling inaanyahan ko tumayo para po sa pangwalaga ng ating mga ito po at alay para sa Panginoon. Pagpigil po sa Panginoon, itagyan ang ating pagsamba at magtitiwala. Ang mga ating pakilaan, ititibay ang pagkulang ng ating Panginoon. Pagpigil ang Panginoon, isang po palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat tayo sa Kanya. Lagi natin ang ating panalangin pagtatapos sa ating Panginoon. Hallelujah. Manami ko pagmahal, salamat po Diyos, sa bagong ito na ipinagalog niya sa amin. Sa lahat po Panginoon na amin po matanggap na naranasan Panginoon sa inyong presensya. We thank you Lord for being with us Lord. Wala po Panginoon sa aming magpupuling pagsamba. And even to the word has been open and bestowed unto us Panginoon sa aming po kalagitnaan. Salamat Lord sa magkakapangyarihan ng mga salitang ito. Thank you Lord for making us realize that how much you love us, Lord, even while we're sinners, Lord, you died for us on the cross. Thank you, Lord, for all the sacrifices. Thank you for being an offering and an offerer at the same time. We thank you, Lord, for all the goodness and mercies na dumadali po sa aming mga buhay. Yan, Panginoon, kami po'y bumabagsak at nakamali. 1,000 times, Lord, we fail. But still, Lord, your mercy, Lord, your love for us, it's loyal, Panginoon. It's everlasting, Lord. Your loving kindness. We cannot fathom, Panginoon, how wide, how deep, how great is your love for us. Lord, I just want to thank you for this kind of love, for this agape love, Lord. And dalangin po namin, Panginoon, na mag-reflect po ito, ma-replicate po namin ang kind of love na ito, Panginoon. Hindi lang po para sa inyo, kundi sa mga tao, Panginoon, na sa kanila man din ay namatay ka, Lord, dahil sa kanilang mga kasalanan. And ask, Lord, may we ignite, Panginoon, rekindle our love, Lord, for you, for the church, for the ministry, for everything we do, Lord. Nakipan niyo po ito, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Sa ngayon, Panginoon, matagpuan mo kami, masupungan mo kami sa inyong pagbabalik na nag-aalab, maapoy, Panginoon, yung pag-ibig na itinamin niyo po sa amin. Also ask, Lord, for blessings sa lahat po ng tayo sa kawaling namin pong naniko. We bless you po ito, Panginoon. And ano man, Lord, ang mga prayer requests, kahilingan ng mga nagkaloob, Lord, ng tapat, tama
salamat, Panginoon, sa inyong pong gawain. Kayo po ang magbalik sa kanila, Panginoon. Sinasabay po namin ang lahat ng salot, Panginoon, lahat ng karamdaman, mabibigat na pagsubok, Lord. And patunayan mo, Lord, nawa muli sa iyong pag-ibig na kami umiibig ng tapat, nagbibigay ng tapat, lalo, Panginoon, ng pagbukas ng biyaya para sa amin lahat. As we part our ways temporarily, we ask, Lord, for your guidance. Ilayin niyo po kami sa lahat ng kapakamakan, Panginoon. At dalangin po namin sa buong isang linggo. Lead us to the people, Lord, na nangangailangan po ng pag-ibig ninyo. Kasi ngayon, Panginoon, talagang mag-reflect, makarakterize namin, Lord, ang pag-ibig na ito para sa mga nangangailangan. Salamat, Panginoon. Muli, aming pong binabandera ang wagas mong pag-ibig sa amin. Ang wagas mong pagsinta, Panginoon, para sa aming lahat. Ang lahat ito, Panginoon, ay aming pong pinagpapasalamat, pinagpupuri, Panginoon,